Sa isang mundong puno ng pantasya na may mga demonyo, halimaw, at mahiwagang nilalang, iminulat ni Ilo ang kanyang mga mata sa unang pagkakataon at naisalayan ang magagandang sinag ng araw sa abot tanaw. Sandali siyang natulala dahil wala siyang ideya kung nasaan siya at kung bakit siya napunta sa kakaibang madilim na lugar na ito. Biglang may banal na boses na nagsalita mula sa loob niya na nagsasabing muli siyang isinilang mula sa dati niyang buhay sa isang panibagong mundo bilang isang dragon. Napahiga siya sa gulat at iniisip kung panaginip lang ba ito. Ipinaliwanag ng boses na ang kanyang stats ay katulad lamang ng isang dragon egg na halos walang HP, walang depensa, at wala ring espesyal na kakayahan. Tinanong niya kung parang laro ba ito, ngunit sinagot siya ng boses na masyado pa siyang mababa ang level para magtanong ng ganoon. Kaya ang pagpipilian niya ay mag-level up o magbayad ng buwanang subscription upang ma-access ang mas magandang sistema. Hindi basta sumusuko si Ilo. Kaya tinanong niya kung nasaan ba talaga siya at kung ano siya, ngunit tumanggi ang boses na sagutin ang kanyang mga tanong at patuloy na iginigiit ang subscription. Dahil dito ay nawalan siya ng kontrol at aksidenteng natulak ang sarili, dahilan upang mahulog siya mula sa punong kinalalagyan ng kanyang pugad. Sa matinding takot ay nakita niyang bumaba ng isang punto ang kanyang napakaliit na HP, at ipinaliwanag ng boses na kapag umabot sa zero ang HP ay tuluyan na siyang mamamatay. Sinubukan niyang gumalaw papunta sa ligtas na lugar. Ngunit lalo lamang siyang napahamak dahil napatulak niya ang sarili pababa ng dalesdis at nagsimulang gumulong pababa ng burol ng napakabilis. Wala siyang kontrol at akala niya ay tiyak na mamamatay na siya, ngunit sa kabutihang palad ay tumigil ang kanyang itlog sa gilid ng isang lawa kung saan muntik na siyang malunod. Nang makalma siya ay nasilip niya ang sarili sa refleksyon ng tubig at napagtantong isa lamang siyang basag na maliit na itlog sa gitna ng kawalan, kaya nagsimula siyang matarante sa nangyayari. Muling nagsalita ang sistemang parang Siri at sinabi na isa siyang dragon egg na itinuturing na F-rank na halimaw na napakahina sa mundong ito, at maaari siyang mamatay agad kapag nabasag ang kanyang shell. Mababa rin ang kanyang talino dahil sa napakaliit niyang utak at ang tanging kaya niyang gawin ay gumulong kahit hirap pa siyang kontrolin ito. Ipinaliwanag ng sistema na may maliit na posibilidad na maging isang nakakatakot na dragon siya, ngunit napakaliit ng tsansa dahil 99% ng mga dragon ay hindi nakakalampas sa egg stage dahil itinuturing na delicacy ang dragon egg. Karaniwan itong sinisira ng mga adventurer upang gawing pagkain, ngunit minsan ay umiiwas sila kapag natatakot na baka nasa malapit ang inang dragon. Nainis si Ilo nang mapagtanto niyang isa lamang siyang bagay na madaling masira ng kahit anong makakasalubong niya. At sa galit ay muli siyang gumulong, ngunit sa pagkakataong ito ay natutunan niyang kontrolin ang direksyon ng kanyang galaw at nakaiwas sa bangin. Nakapagmaniobra siya sa kagubatan ng mabilis at mas naging maayos ang kanyang kontrol, ngunit sa huli ay nahulog siya sa isang maliit na patungan ng lupa, at sa kanyang takot ay sapat na ang maliit na pagkahulog upang bumaba ang kanyang HP mula 4 papuntang 3 na lalo pang nagpatindi ng kanyang kaba. Habang naaalala niyang maaari siyang mamatay anumang oras kung magpapatuloy siya sa ganitong kalagayan. Nagpasya siyang magpahinga muna at pag-isipan ang kanyang sitwasyon, at sa kanyang pagtataka ay bumalik sa puno ang kanyang HP. Dahil dito, naghanda siyang harapin muli ang mundo bilang isang itlog. Nagsimula siyang gumalaw sa kagubatan habang iniisip ang lahat at napagtanto na kung isa siyang dragon egg ay tiyak na mapipisa siya balang araw, na ibig sabihin ay magiging dragon siya, isang nilalang na kinatatakutan sa mundong ito. Ngunit para mangyari yon, kailangan ba niyang gumawa ng mga quest at kumita ng experience? At gumagana ba ang mundong ito tulad ng isang RPG kung saan kailangan niyang lumaban sa mga kaaway at halimaw para mag-level up? Bigla niyang napansin ang isang buntot na mukhang matinik at agad niyang sinubukang alamin kung ano yon. Hanggang sa makita niya ang isang kakaibang nilalang na parang uod na kulay lila. Agad niyang sinuri ang stats ng halimaw at napagtanto na hindi ito ganoon kalakas, ngunit may tag itong egg eater. Kinabahan siya at sinubukang makatakas ng hindi napapansin, ngunit nagkamali siya at napansin siya ng uod, kaya hinabol siya nito. Agad siya gumulong palayo ngunit hindi tumitigil ang halimaw sa paghabol. Alam niyang wala siyang kakayahang lumaban dahil ang tanging magagawa niya ay gumulong. At kahit mahina ang uod ay mas malakas pa rin ito kaysa sa kanya kaya wala siyang pag-asang manalo. Nagpasya siyang gamitin ang kanyang kaunting talino at inakit ang halimaw papunta sa gilid ng bangin. Naloko ang halimaw at nahulog ito, ngunit nahulog din siya kasama nito. Maaari sana itong maging katapusan niya, ngunit sa kabutihang palad ay bumagsak siya sa ibabaw ng halimaw sa halip na sa lupa kaya nabawasan ang pinsala kahit na nasaktan pa rin siya. Gumulong siya palayo at inakalang tapos na ang lahat. Ngunit bago tuluyang mamatay ay muli siyang tinakot ng uod bago ito tuluyang bumigay.
Huminga siya ng malalim at nagpasalamat na nabuhay pa siya nang muling magsalita ang sistemang parang Siri at sinabi na nakakuha siya ng maraming puntos dahil sa pagpatay sa halimaw at sa pagkaligtas sa pagkahulog, na umabot sa level 5 ang kanyang limitasyon, at upang makapagpatuloy sa pag-level ay kailangan muna niyang sumailalim sa evolution. Ipinakita sa kanya ang dalawang landas sa Evolution Tree, ang Baby Dragon at ang Little Dragon. Nalito siya sa pagkakaiba ng dalawa ngunit ipinaliwanag ng sistema na ang Little Dragon ay isang mabagsik na uri ng Dwarf Dragon na mas maliit kaysa sa ibang dragon ngunit malakas at maaaring lumaki na kasing laki ng oso. At iniiwasan ito ng mga adventurer dahil sa kakayahan nitong magbuga ng apoy. Samantala, ang Baby Dragon ay isang batang dragon na kilala sa malambot na laman kaya madalas hinahabol ng mga adventurer at iba pang halimaw dahil madali itong hulihin at nagiging masarap na nilaga, at kung sakaling mabuhay hanggang pagtanda ay maaari itong maging iba't ibang uri ng napakalalakas na dragon ngunit karamihan ay hindi umaabot sa puntong iyon. Napagtanto ni Ilo na napakabigat ng mundong ito at noong una ay naisip niyang piliin ang landas ng pagiging Little Dragon dahil mas magiging ligtas siya agad at hindi na kailangang mag-alala na mamatay kaagad kapag may nakasalubong na halimaw o adventurer. Pipili na sana siya ng Little Dragon nang biglang magsalita ang kanyang panloob na boses at sinabihang piliin ang Baby Dragon. Nalito siya sa una at hindi maintindihan kung bakit mas magandang pagpipilian yon, ngunit napagtanto niya na ang Little Dragon ay nananatiling maliit habang ang Baby Dragon ay may potensyal na lumaki at maging mas malakas sa hinaharap. Sa sandaling pinili niya ang Baby Dragon, may nagbago sa loob niya at napisa ang itlog at lumabas siya bilang isang dilaw na dragon hatchling. At napansin niyang tumaas ang kanyang stats. Gayunpaman, hindi pa puno ang kanyang HP kaya kailangan niyang magpahinga upang makabawi. Hinarap niya ang uod at nagpasalamat dito para sa kanyang evolution nang biglang kumalam ang kanyang tiyan. Nagtaka siya dahil hindi niya inaasahang makaramdam ng ganoong gutom, ngunit naisip niyang kailangan niya ng pagkain kaya nagpasya siyang kainin ang uod para makakuha ng lakas. Nilamon niya ang buong uod at pagkatapos ay natulog ng mahimbing upang maibalik ang lahat ng nawalang HP. Kinabukasan, paggising niya ay naalala niya ang panaginip kung saan tao pa siya at nagsimulang magtanong kung paano siya napunta rito at sino siya noon, ngunit bago pa niya ito mapag-isipan ay napansin niyang may grupo ng mga worm monster na papalapit upang umatake. Dahil isa na siyang dragon, nagpasya siyang harapin ang mga ito at mabilis na pinabagsak ang mga halimaw gamit ang kanyang mga galaw. Sa bawat halimaw na napapatay ay nadaragdagan ng kanyang experience at nakakapag-unlock siya ng mga bagong kakayahan sa pag-atake. Ginamit niya ang kanyang fire breath upang sunugin ang mga kalaban at kalaunan ay umabot siya sa level 7 at nakakuha ng kakayahang dragon punch na nagpapahintulot sa kanya na balutin ng apoy ang kanyang kamao at durugin ang sinumang kalaban. Matapos talunin ang huling halimaw ay muling kumalam ang kanyang tiyan. Naisip niyang kumain muli ng uod ngunit ayaw na niyang gawin iyon kaya naghanap siya ng ibang makakain at sinubukang kumain ng mga kabute, ngunit hindi ito naging maganda at agad siyang nagsuka. Napagpasyahan niyang kailangan niyang humanap ng mas maayos na pagkain at hindi na muling kakain ng uod. Maya-maya ay nakakita siya ng isang kulay abong lobo na tumatakbo sa unahan at agad niya itong hinabol. Kahit mas malaki ang lobo kaysa sa kanya ay kumpiyansa siyang mananalo dahil sa mas mataas niyang stats. Hindi niya binigyan ng pagkakataon ng lobo at ginamit ang kanyang dragon breath upang pahinain ito at sinundan ng isang nagliliyab na suntok na tuluyang tumalo sa lobo at niluto ito sa init. Naisip niya kung ano ang lasa nito at nagulat siya nang matuklasan na parang inihaw na karne ang lasa nito. Nagbigay ito sa kanya ng isa pang dahilan upang manghuli ng mga hayop at hindi nagtagal ay nakakita siya ng isa pang matandang lobo na agad niyang pinabagsak gamit ang isang nagliliyab na suntok at saka inihaw sa tulong ng kanyang fire breath. Napagtanto niya na kung makakaabot siya sa level 25 ay magkakaroon siya ng pagkakataong mag-evolve muli. Habang kumakain siyang mag-isa ay nakaramdam siya ng pagnanais na may makausap na hindi isang AI assistant at noon din ay may narinig siyang mga boses mula sa kagubatan. Napagtanto niyang boses iyon ng mga tao kaya agad siyang nagmadaling imbestigahan. Hindi nagtagal ay nakita niya ang isang grupo ng 3 adventurer na naglalakad sa gubat at sinuri niya ang kanilang stats. Napansin niyang wala sa kanila ang mas mataas ang level kaysa sa kanya kaya hindi sila dapat maging malaking banta. Ngunit dahil 3 sila ay maaari siyang mapalibutan. Nagpasya pa rin siyang sumugal dahil iniisip niyang baka magustuhan siya ng mga tao at makipagkaibigan sa kanya. Lumabas siya mula sa likod ng puno at nagpakita ng maamo, umaasang magiging maganda ang kanilang reaksyon, ngunit agad siyang nabigla nang bunutin ng pinuno ang kanyang espada at magsagawa ng aerial slash na tumama sa kanyang dibdib at nagpabagsak sa kanya habang tumutulo ang dugo sa kanyang katawan. Bago pa siya makaisip na tumakas ay tinamaan siya ng spell ng salamangkero na nagbigay ng matinding kuryente na nagpamanhid sa kanyang katawan.
Napaisip siya kung gaano siya naging hanggal sa pag-aakalang mapagkakatiwalaan ng mga tao at ngayon ay kailangan niyang pagbayaran ito sa pamamagitan ng kanyang buhay. Sinubukan niyang gumapang palayo ngunit wala siyang magawa dahil hindi na gumagalaw ang kanyang katawan at naghanda na siya sa kamatayan. Ngunit nang ihahanda na ng pinuno ang huling saksak ay biglang hamarang ang isang healer na babae at iniligtas ang kanyang buhay. Nagkaroon ng pagtatalo ang dalawa at kalaunan ay umalis ang pinuno at nagpatuloy sa paglakad. Ang babaeng nagngangalang Murph ay nagsimulang mag-cast ng healing spell sa kanya at unti-unti siyang gumaling hanggang sa magkaroon siya ng sapat na lakas upang makagalaw. Bago pa niya ito mapasalamat ng maayos ay nakarinig sila ng nakakapangilabot na sigaw mula sa direksyong pinuntahan ng ibang adventurer at nakatitiyak silang may nangyaring masama at may malakas na halimaw sa lugar. Agad na tumalikod ang healer at sinubukang tumakbo papunta roon ngunit pinigilan siya ni Ilo dahil alam niyang mas malakas ang halimaw kaysa sa kanya at tiyak na mapapahamak siya. Lalo na at naubos na ang kanyang mana sa pagpapagaling. Dahil mahina pa siya mula sa mga sugat ay nakalusot ang babae at sinabihan siyang mag-ingat bago tumakbo papasok sa kagubatan. Sinumpa ni Ilo ang sarili sa pagiging walang magawa at pilit niyang nilabanan ng pamamanhid upang makatakbo papasok sa gubat hanggang sa bigla niyang makaharap ang isang napakalaking rock dragon na hindi bababa sa 10 beses na mas malakas kaysa sa kanya. Nakita niya ang babae na nakahandusay at walang malay malapit sa paanan nito ngunit bago pa siya makagalaw ay naamoy siya ng dragon at humarap upang tapusin ang kanyang buhay. Natigilan si Ilo habang nanlalamig sa takot nang sumugod ang Stone Dragon gamit ang buong katawan nito, ngunit sa kanyang pagtataka ay tila kusang kumilos ang kanyang katawan sa likas na instinct at nailigtas siya mula sa tiyak na kamatayan. Pagkatapos niyang makaiwas sa pagtalon palayo, agad siyang nagtago sa likod ng mga palumpong habang iniisip kung gaano siya naging hanggal sa pag-aakalang kahit makipaglaban siya kasama ng mga tao ay kaya nilang talunin ang halimaw na iyon. Alam niyang kapag tinamaan siya ng malakas ng nilalang na iyon ay siguradong mabubura siya sa mundong ito. Sumilip siya at nakita si Maria at napagtantong buhay pa ito at kumakapit na lamang sa natitirang kaunting HP. Sa kanyang takot, nakita niyang muling lumapit ang Rock Dragon kay Maria upang tapusin siya, kaya nakalimutan niya ang kanyang takot at naghanda na siyang iligtas ito. Bago pa siya makasugod ay pinayuhan siya ng banal na boses na tumakas, sinasabing hindi sulit ang pakikialam at malaki ang posibilidad na hindi siya mabuhay sa laban. Napahinto siya at naisip na tama ang sistema dahil wala siyang kakayahan na kayang tumapat sa halimaw at ang pinakaligtas na desisyon ay tumakbo at mabuhay muna. Ngunit bago pa siya makapagpasya ay pumasok sa isip niya ang alaala kung paano siya iniligtas at pinagaling ni Maria, kaya nagdesisyon siyang hindi siya iiwan at ililigtas niya ito o mamamatay sa pagsubok. Sumugod siya sa dragon at nang umatake ito ay naalala niya ang kanyang kakayahan noong itlog pa siya at nagsimulang gumulong upang makaiwas. Tumalon siya at bahagyang bumangga sa dragon upang makalayo. Agad niyang hinanap ang ibang kasama at napagtantong patay na ang matandang salamangkero at wala nang magagawa. Ngunit ang mandirigma ay buhay pa kahit kritikal ang kalagayan. Muling hinabol ng Rock Dragon si Ilo ngunit sanay na siyang gumulong kaya naiwasan niya ang mga atake habang sinusubukan itong gambling upang makabili ng oras at mailigtas ang natitirang mga adventurer. Nang akala niyang gumagana ang plano ay gumamit ang dragon ng earth spell na lumikha ng shockwave sa lupa at naglabasan ang malalaking matutulis na bato na tumama kay Ilo at nagpabagsak sa kanya. Napagtanto niyang hindi siya maaaring puro iwas lamang kaya nagpasya siyang lumaban. Nang umatake ang dragon ay gumanti siya at sinubukang tamaan ito ng nagliliyab na suntok sa mukha upang makapagdulot ng malaking pinsala. Sa una ay inakala niyang epektibo ang atake ngunit sa kanyang pagkabigla ay halos walang naging epekto at tila bumabalik pa ang HP ng dragon. Sinamantala niya ang pagkakataon upang buhatin si Maria dahil alam niyang isa lamang ang kaya niyang iligtas. Matapos makaiwas sa susunod na atake ay agad siya tumakbo palayo papasok sa mas malalim na kagubatan at inilapag siya sa ligtas na lugar. Napansin niyang patuloy pa ring bumababa ang HP nito kaya kailangan niyang makahanap ng paraan upang gumaling ito. Sinubukan niyang gayahin ang ginawa nitong pagpapagaling sa kanya ngunit walang nangyari. Nagpasya siyang magbago ng plano at maghanap ng mas maayos na lugar kung saan magiging ligtas ito bago dumilim. Sinimulan niyang amuyin ang hangin na may halong lamig ng papalubog na araw habang naghahanap ng pamilyar na amoy na maaaring sundan. Bigla siyang nakaamoy ng mahinang amoy ng mga tao mula sa isang direksyon at agad niya itong sinundan ng buong bilis habang pasa ng babae sa kanyang likod. Hindi pa natatapos ang kanyang paghihirap nang habulin siya ng isang grupo ng mga kulay abong lobo na umaasang makakuha ng madaling pagkain. Malayo na ang narating ni Ilo at hindi siya papayag na lumunin ng mga lobo matapos niyang makaligtas sa isang dragon. Inilapag niya si Maria malapit sa isang puno at humarap upang labanan ng mga lobo. Karaniwan ay isa-isa lamang niyang nakakalaban ng mga ito ngunit ngayon ay buong grupo ang kalaban habang siya ay sugatan na.
Matapang niyang nilabanan ng mga lobo at patuloy na pinrotektahan ng babae kahit tinatamaan ng kanyang katawan hanggang sa maitaboy niya ang mga ito at muling buhatin si Maria sa kanyang likod. Sugatan at halos maubos ang lakas habang naglalakad sa kagubatan, sa wakas ay nakarating siya sa isang nayon ng mga tao at natuwa siya dahil ang kailangan na lamang ay makahingi ng tulong para gumaling si Maria. Sumigaw siya ng malakas at nakatawag ng pansin ng mga taga-nayon ngunit hindi nila siya maintindihan at natakot sa kanya. Sinubukan niyang ipaliwanag na wala siyang masamang balak ngunit sinaksak siya ng isa sa kanila sa binti gamit ang sibat na yari sa kamay. Napagtanto niyang wala siyang makukuhang tulong dito. Dahil itinuturing siyang banta ng buong nayon ay inilapag niya si Maria at agad na tumakbo palayo habang naghahanda silang umatake muli. Naiwasan niya ang lahat at nakatakas pabalik sa kagubatan. Samantala, dinala ng mga taga-nayon si Maria sa ligtas na lugar at tinawag ang lokal na manggagamot upang tulungan siya habang si Ilo ay nasiyahan na kahit papaano ay nailigtas niya ang kanyang buhay at pilay na bumalik sa kagubatan. Makalipas ang 2 araw ay nagising si Maria sa bahay ng lokal na healer na nagngangalang Marie na nagsabing 2 araw siyang walang malay. Nagtaka si Maria kung sino ang nagdala sa kanya pabalik sa nayon dahil sigurado siyang mamamatay na siya noon. Ngunit sinabi ni Marie na wala siyang alam tungkol dito. Tinanong ni Maria kung nasaan ang iba nilang kasama at sinabi ni Marie na patay na ang matandang salamangkero habang ang kanilang pinuno na si Dai hindi na natagpuan sa pinangyarihan at malamang na nilamon ng dragon dahil dugo lamang ang nakita sa paligid. Napaiyak si Maria at sinabing kung napigilan lamang niya si Dai baka buhay pa ito, ngunit sinabi ni Marie na huwag siyang mag-alala dahil hindi naman talaga nakikinig si Da sa iba. Naalala ni Maria na medyo padalos-dalos si Da ngunit mabuti itong tao at laging unang humarap sa mga halimaw na nagbabanta sa nayon. Mabait din siya sa mga bata at palaging nagbibigay ng payo. Ang tanging problema ay ang kanyang obsesyon sa Rock Dragon dahil noong bata pa siya ay nakatagpo niya ito at napilitang tumakas kaya nagpasya siyang balang araw ay papatayin ito upang patunayan ang sarili. Nagpasya siyang isama ang matandang salamangkero sa kanyang koponan ngunit alam niyang hindi papayag si Marie na sumama bilang healer, kaya nilinlang nila si Maria sa pagsasabing si Marie mismo ang nagsabing siya ang isama. Ayaw sanang sumama ni Maria dahil napakadelikado ng Rock Dragon na harapin. Sa pamamagitan ng emosyonal na panghihikayat ay napapayag nila si Maria na sumama sa kanilang grupo. Pinagsisihan niya ang hindi pag-abiso sa ibang taga-nayon ngunit wala na siyang magagawa. Naalala niya ang malabong alaala ng dragon na tumulong sa kanyang makabalik sa nayon ngunit sinabi ni Marie na wala siyang alam kung paano siya nakarating doon at ang alam lamang niya ay may halimaw na umatake sa kanya at may isang taga-nayon na nakapagtanggol gamit ang sibat. Samantala sa kagubatan ay tuluyan ng nakabawi si Ilo at bumalik sa normal ang kanyang HP kaya mas maayos na ang pakiramdam niya. Iniisip niya kung kumusta na si Maria at kung gumaling na ito ngunit naalala rin niya ang pakiramdam ng kawalan ng magawa sa harap ng Rock Dragon na nagpapaalala sa kanya na isa pa rin siya sa pinakamahinang nilalang sa kagubatan kaya kailangan niyang lumakas agad. Nagpasya siyang gamitin ang kanyang talino at ginawang pain ng isang worm monster na isinabat niya sa puno. Agad na nagtipon ang iba pang mga uod sa paligid at sinamantala niya ang pagkakataon upang patayin ang mga ito. Patuloy niyang winasak ang bawat halimaw na dumaan sa kanyang landas gamit ang suntok, kagat, at fire attacks hanggang sa tuluyang maluto ang mga ito. Matapos ang walang tigil na labanan ay umabot siya sa level 25 at nakamit ang panibagong yugto ng evolution. Ipinakita ng sistema ang evolution tree at nakita niyang may 5 pagpipilian. May mga uri ng Little Dragon na hindi niya pinili dahil kahit maagang nagmamature ay hindi kasing lakas sa kalaunan. Ang Angel Dragon ay napakalakas ngunit nakatuon sa depensa at pagpapagaling. Ang Kid Dragon ang susunod na natural na hakbang mula sa Baby Dragon at maaaring maging ganap na Adult Dragon kung magpapatuloy siya. Mayroon ding Mutated Kid Dragon na may mas malalakas na magic spell. Ang huling opsyon ay ang Dark Plague Dragon na kilala sa pagdadala ng kamatayan at pagkawasak at may kakayahang mag-anyong tao. Sa una ay agad niyang tinanggihan ng Plague Dragon dahil tila ito ang mas madilim na landas. Ngunit napagtanto niyang ang kakayahang mag-anyong tao ay magbibigay sa kanya ng pagkakataong makapunta sa nayon at makita muli si Maria kaya nagsimula siyang pag-isipan ng desisyon. Nabahala siya dahil isa ito sa pinakamahalagang pagpili sa kanyang buhay at halos mabaliw sa pag-isip kung anong landas ang tatahakin. Sa huli ay nagpasya siyang nais niyang makita muli si Maria at naniniwala siyang kung matututunan niya ang kakayahang mag-anyong tao ay maaari siyang mamuhay ng maayos kahit maging Plague Dragon siya. Pinili ni Ilo ang maging Young Plague Dragon at nagbago ang kanyang kulay mula dilaw patungong lila at nagkaroon ng mas mabagsik na anyo. Saglit siyang nagduda sa kanyang desisyon ngunit sinabi ng sistema na tumaas ang kanyang kakayahang makita ang detalye ng skills at maaari na niyang tingnan ang mga ito. Nawalan siya ng pag-aalinlangan at ipinaalam sa kanya na na-unlock niya ang mga bagong kakayahang fly at dragon scale powder.
Nagbago ang kanyang attribute patungong dark at ang dati niyang mga kakayahan ay nagkaroon na ngayon ng lason at sumpang uri ng pinsala. Nakakuha rin siya ng mga titulo na Wrongdoer at Calamity. At habang mas naririnig ni Ilo ang tungkol dito ay lalo niyang pinagsisisihan ang pagpili sa anyong ito. Bukod pa rito ay hindi pa niya nakuha ang inaasahang kakayahang mag-anyong tao. Dahil dito ay nagreklamo siya sa Divine Voice at iginiit na hindi ito ang inaasahan niya at tinanong kung kailangan pa ba niyang mag-level up upang makuha ang Human Transformation skill. Muli na namang itinago ng Divine Voice ang sagot sa likod ng premium na bayad at sinabi na hindi nito masasagot ang tanong hanggat hindi siya nag-upgrade. Nakaramdam si Ilo ng matinding pagkadismaya dahil sa halip na maging tao ay naging isang lumilipad na sakuna siya. Gayunpaman ay maaari na niyang makita ang detalye ng kanyang mga kakayahan kaya ang una niyang sinuri ay ang Divine Voice mismo, ngunit gaya ng dati ay hindi nito ibinigay ang impormasyon. Tinanong niya ang tungkol sa bagong kakayahang Dragon Scale Powder at ipinaliwanag na maaari siyang magpakawala ng nakal-alasong kaliskis mula sa kanyang mga pakpak na kayang magpahina o pumatay ng sinumang nilalang. At sa pinakamataas na antas ay kaya nitong lipulin ang buong mga bansa habang lumilipad lamang. Agad niyang nakita ang epekto nito nang malanta at mamatay ang isang bulaklak malapit sa kanya dahil sa kaliskis at naisip niyang ginawa siyang isang mapanganib na sandata kahit nais lamang niyang maging tao. Naisip niya na malamang ay walang taong lalapit sa kanya kaya sinuri niya ang iba pang kakayahan. Ang susunod ay Disease Breath na nagpapalit sa kanyang Fire Breath bilang isang pag-ataking nagkakalat ng nakamamatay na sakit na kayang magwasak ng buong sibilisasyon sa pinakamataas na antas. Natarante si Ilo at naisip kung may paraan pa bang baguhin ang kanyang evolution. Sinuri niya ang kanyang mga titulo dahil maaaring makaapekto ang mga ito sa kanyang paglago at kinumpirma ng Divine Voice na tama siya. Ang unang titulo ay ETBT Hero na ibinibigay sa mga nagpapakita ng tapang at paggawa ng tama sa harap ng panganib at maaaring gabayan ang kanyang evolution patungo sa pagiging tunay na bayani, kaya nakaramdam siya ng kaunting ginhawa. Ngunit ipinaliwanag din ng iba pa niyang titulo. Ang Wrongdoer ay para sa mga kontrabida na nag-iiwan ng maraming bangkay at ipinagmamalaki ito, pinapalakas nito ang dark type na pinsala, nagpapahirap matuto ng white magic, nagpapabagal ng paggaling. At malaki ang impluensya sa direksyon ng kanyang evolution. Lalong nalungkot si Ilo at ninais na sana ay bumalik na lamang siya sa pagiging baby dragon. Samantala sa nayon ay sinusuri ni Marie ang mga warding stone na nakapaligid upang matiyak na gumagana ang mga ito. Ang mga batong iyon ay lumilikha ng hadlang na hindi namamalayang pumipigil sa mga halimaw na pumasok, ngunit hindi ito epektibo laban sa mga halimaw na may matibay na layunin. Iniisip ni Maria na maaaring kabilang doon ang dragon na nagligtas sa kanya. Ngunit hindi siya sigurado kung sinadya ba talaga siyang tulungan o nagkataon lamang. Hindi makapagbigay ng sagot si Marie dahil hindi niya nakita ang dragon, ngunit nais niyang matiyak na walang halimaw na makakapasok sa nayon dahil sa sirang hadlang. Matapos niyang ma-recharge ang lahat ng warding stone ay biglang nakiusap si Maria na turuan pa siya tungkol sa mga halimaw. Nagtaka si Marie kung bakit bigla siyang naging interesado sa mga halimaw matapos ang insidente. Sinabi ni Maria na pakiramdam niya ay may dragon na nagligtas sa kanya noong nakaraan at tinanong siya ni Marie kung nagkakaroon ba siya ng damdamin para sa isang halimaw na ikinagulat ni Maria at agad niyang itinanggi. Pinabayaan na lamang iyon ni Marie at pumayag na turuan siya. Ipinaliwanag niya na ang mga halimaw ay lumalakas sa pamamagitan ng pagtalo sa ibang nilalang upang mag-level up at mag-evolve sa mas makapangyarihang anyo. Ang mga tao ay maaari ring mag-level up at paghusayin ang kanilang mga kakayahan, ngunit hindi sila nag-i-evolve sa ibang species tulad ng mga halimaw. Nagulat si Maria at sinabing ngayon lang niya narinig iyon ngunit nainis si Marie dahil itinuro na niya ito 11 taon na ang nakalipas. Sumagot si Maria na 5 taong gulang lamang siya noon at maaaring maliit na panahon iyon para sa isang elf ngunit napakahaba para sa tao. Ipinagpatuloy ni Maria ang paliwanag na may mga piling tao na nakakarinig ng Divine Voice at sila ang nakatuklas tungkol sa leveling at iba pang mekanismo ng mundo. Sinabi niya na ang mga halimaw ay nakikipaglaban upang mabuhay at patuloy na nagiging mas malakas sa pamamagitan ng evolution dahil nakakatulong iyon upang mas tumagal ang kanilang buhay. Binalaan niya si Maria na maaaring iniligtas siya ng dragon ngunit sa susunod na pagkikita nila ay maaaring mas mapanganib na ito at maaari pa siyang atakihin. Sumigaw si Maria dahil natatakot siya sa sinasabi, ngunit sinabi lamang ni Marie na huwag umasa sa isang halimaw dahil hindi sila tugma sa mga tao. Samantala sa kagubatan ay tinanggap na ni Ilo ang kanyang kapalaran at nagpasya siyang mag-level up ng mabilis upang makabalik sa landas ng pagiging mabuting dragon, ngunit nananatiling pangunahing layunin niya ang maging tao upang makita muli si Maria. Nagsimula siyang maghanap ng mahinang halimaw na magbibigay ng maraming experience nang bigla niyang maramdaman na bumabagal ang kanyang galaw.
Napagtanto niyang nababalutan siya ng sapot at saka lamang niya naunawaan na nahulog siya sa bitag ng isang gagamba. Biglang lumabas ang isang napakalaking gagamba mula sa mga palumpong at sumitsit sa kanya. Kinabahan si Ilo nang makita niyang mas mataas ang stats nito kaysa sa kanya at hindi siya makatakas dahil nakatali siya sa sapot. Nagbuga ang gagamba ng mas maraming sapot patungo sa kanya ngunit sinalubong niya ito ng fire breath na nagsunog sa sapot at nakapinsala rin sa halimaw. Gayunpaman ay nasunog din ng sapot sa kanyang katawan, kaya gamulong siya sa lupa hanggang sa ipaalam ng Divine Voice na nakakuha siya ng skill na Flame Resistance. Tumayo siya upang lumaban at napansing kaunti lamang ang pinsalang nagawa niya sa gagamba, kaya ginamit niya ang Paralyzing Claws. Sa kabila ng maraming hiwa na nagpadugo sa gagamba, ay kalahati pa rin ang natitirang HP nito. Lalo pang nagalit ang halimaw, kaya nagpa siya si Ilo na tumakas habang ito ay pansamantalang paralisado. Mabilis siyang gamulong palayo, ngunit mabilis ding nakabawi ang gagamba at naabutan siya. Natarante siya, ngunit naalala niyang maaari siyang lumipad gamit ang bagong kakayahan. Tumalon siya ng mataas at sinubukang lumipad, ngunit agad din siyang bumagsak dahil hindi pa niya ito kayang gamitin ng maayos. At sa huli, napilitan na naman siyang umasa sa pagro-roll para makatakas. Pero kahit lumipas na ang 10 minuto, hindi pa rin sumusuko ang gagamba at napapaisip si Ilo kung gaano ba karami ang stamina ng lintik na halimaw na iyon. Buti na lang, nag-level up ang rolling skill niya sa sandaling iyon, kaya mas mabilis na siyang gamulong. Nakakuha rin siya ng title na Chicken Runner dahil sa pagtakas na parang duwag, pero para kay Ilo, mas mahalaga ang buhay kaysa sa pride. Di nagtagal, nagkaroon siya ng kaunting distansya mula sa gagamba hanggang sa makita niya ang isang napakalawak na bangin sa harap niya. Unang instinct ni Ilo ang umiwas sa gilid sa pamamagitan ng pagro-roll, pero nagpa siya siyang magtiwala sa flight skill niya at tumalon ng buong bilis pasulong. Sa kabutihang palad, nakapag-glide siya papunta sa kabila at nanumpa na kapag naging sapat na ang lakas niya ay babalik siya para tapusin ang gagamba. Halos maubos na ang lakas niya, kaya naisip niyang silipin ang gagamba sa huling pagkakataon bago umalis. Pero wala na ito sa paningin. Bigla na lang niyang napansin ang isang tulay na gawa sa sapot. Sa susunod na sandali, sumulpot ang gagamba sa ibabaw at natarante si Ilo dahil hindi niya ito inaasahan. Muli siyang gamulong palayo at nag-level up na naman ang rolling skill niya. May isang malas na kulay abong lobo na biglang napunta sa daraanan niya at diretsyong nabangga niya ito habang gumugulong, dahilan para tumilapon ito at makakuha siya ng bonus experience dahil sa pagkatalo nito. Agad siyang umabot sa level 3 at ipinagpatuloy ang hit and run laban sa mga walang kamalay-malay na halimaw sa gubat hanggang umabot siya sa level 8. Pakiramdam ni Ilo ay sapat na ang lakas niya para harapin ang gagamba, kaya tumigil na siya sa pagtakbo at hinarap ito ng direkta. Biglang nagbuga ang gagamba ng nakalalasong gas mula sa katawan nito at tumalon si Ilo papunta sa isang puno para makaiwas. Kahit may resistance siya sa lason, napakasakit pa rin sa lalamunan, kaya nagpa siya siyang hintayang mawala ang epekto. Samantala, naghihintay din ang gagamba na kumapit ang lason at doon nagkaroon ng ideya si Ilo. Ginamit niya ang pinakalumang paraan at nagpanggap na nanghihina dahil sa lason. Bumagsak siya sa lupa at nagpumiglas na parang isdang iniahon sa tubig bago tuluyang nanahimik. Kumagat ang gagamba sa pain at tumalon papunta sa kanya. Nang makalapit ito, agad niya itong tinamaan ng buong lakas na fire breath at saka hinato pababa gamit ang buntot. Tuluyang natalo ang halimaw na gagamba at agad siyang umabot sa level 14, nag-level up ang fire breath niya at nakakuha rin siya ng bagong skill na Dragon Tail. Masaya si Ilo sa mga pagbabagong iyon, pero mas gusto niyang makita kung nakuha na ba niya ang skill para maging tao. Sa kasamaang palad, wala siyang ibang nakuha at lalo siyang nainis. Pagdating ng gabi, nanghuli siya ng lobo at dinala ito para kainin at makapagpahinga. Habang naglalakad, nakakita siya ng isang kuweba at matapos tiyaking walang ibang halimaw na gumagamit nito, ay nagpa siya siyang gawin itong base. Inihaw niya roon ang karne ng lobo at nilagyan ng katas ng ilang berry na amoy paminta. Napansin ni Ilo na mas sumarap ang karne dahil dito at nakakuha pa siya ng title na Mr. Chef. Pakiramdam niya ay maganda ang tunog ng title na iyon at napaisip siya kung kaya niyang i-level up ang cooking at mapalapit ang mga tao sa pamamagitan ng masasarap na pagkain. Pero nang masulyapan niya ang matatalim at nakalalasong mga kuko niya, nagdalawang isip siya. Naalala niyang kahit noong baby dragon pa siya at medyo cute pa, kinamumuhian at kinatatakutan na siya ng mga tao. Ngayon na mukha na talaga siyang isang nakakatakot na halimaw, wala nang pag-asang may lalapit pa sa kanya. Pakiramdam niya na kahit si Maria ay hindi na siya makikilala ngayon at iniisip niyang ito ang kapalit ng pagiging sikim at ng pagsubok niyang maging tao. Sumigaw siya sa langit at hiniling sa Diyos na kahit patuloy siyang mag-evolve bilang plague dragon, bigyan man lang siya ng skill na human transformation.
Sa baryo naman, nalaman ni Maria mula sa isang matandang lasenggo na buhay pa si Da. Agad niya itong pinakiusapan na ikwento ang lahat ng detalye, at sinabi ng matanda na habang nangingisda siya ay nakita niya si Dan na naglalakad sa gubat na mukhang pagod at gutom. Wala raw itong napapansin at pabulong na nagsasalita sa sarili bago tuluyang nawala sa loob ng kagubatan. Iniisip ng ibang taga-baryo na lasing lang ang matanda at guni-guni lang si Da, pero nagkaroon ng pag-asa si Maria at agad pumunta kay Marie para pag-usapan ito. Gusto niyang pumunta sa gubat para hanapin si Da, pero tumanggi si Marie na ilagay sa panganib siya o ang ibang taga-baryo. Pinatigil din niya si Maria sa ideya sa pamamagitan ng pagsasabing kakausapin niya ang Adventurers Guild tungkol dito. Kahit alam niyang gustong-gusto ni Maria na iligtas si Da kung buhay nga ito. Kinabukasan sa gubat, nagising si Ilo na presko ang pakiramdam at nagpasya siyang manghuli pa ng mga halimaw para mabilis mag-level up. Bigla niyang nakita ang isang gumagalaw na parang tubig sa harap niya at napagtantong isa itong halimaw na mukhang hindi naman malakas. Nagpasya siyang hulihin ito para makakuha ng experience, pero nang subukan niyang tingnan ang stats nito ay nagsimulang magliyab sa sakit ang mga mata niya at sinabi ni Siri na hindi pa niya maaaring ma-access ang impormasyong iyon. Napasigaw si Ilo sa sakit at napaisip kung anong klaseng kakaibang halimaw iyon na nasasaktan siya ng ganoon kahit tinitingnan lang. Biglang nag-level up ang skill niya sa pagtingin ng status at saglit niyang nakita na napakataas ng stats ng slime monster, kaya napaluhod siya sa gulat. Iniisip ni Ilo kung anong klaseng nilalang ang may ganoong kabaliw na stats nang mapansin siya ng slime at agad itong nagpaputok ng galami papunta sa kanya. Nakaiwas si Ilo sa tamang oras at nang makarating siya sa mas malalim na bahagi ng gubat, ay napagtanto niyang hindi naman pala ganoon kataas ang stats ng slime at nagkamali lang siya ng basa kanina, pero sobrang nakakatakot pa rin ito kaya nagpasya siyang pabayaan muna ito. Nagpasya siyang maghanap ng ibang target nang mapansin niya ang isang palayok na nakatago sa mga damuhan. Inisip ni Ilo na maaari itong gamitin sa paglalagay ng prutas, pero paghawak pa lang niya ay bigla siyang tinamaan at tumalon ang palayok dahil hindi pala ito bagay kundi isang halimaw na tinatawag na Torres. Nakita ni Ilo na wala namang espesyal sa stats nito kaya inatake niya ang Torres gamit ang Flame Punch, pero halos walang epekto. Dahil dito, ibinigay ni Ilo ang lahat at pinaulanan ito ng sunod-sunod na atake. Ngunit tila walang pakialam ang pot monster at nagre-recover pa ng HP sa pamamagitan ng pagpapahinga kahit inaaway na siya ni Ilo. Kahit anong gawin niya ay pinoprotektahan ito ng matigas na shell laban sa lahat ng pinsala, kaya nagpa siya si Ilo na gumamit ng kakaibang paraan. Inihagis niya ang halimaw sa ilog at naging epektibo iyon. Habang lumulubog ang halimaw hanggang mamatay, nakuha ni Ilo ang experience points at nag-level up, pero nakatanggap siya ng bagong title na Dastardly King at nag-level up din ang Wrongdoer title niya. Nakonsensya siya dahil lalo siyang napapalapit sa landas ng pagiging kontrabida nang biglang napalibutan siya ng maraming pot monster. Napagtanto ni Ilo na dumating ang mga ito nang gamitin ang unang halimaw ang Cry skill para tawagin sila, at galit na galit ang lahat. Nagsiksikan ng mga pot monster at inisip ni Ilo na magta-transform ang mga ito bilang isang uri ng ultimate monster, pero sa halip ay naging isang matangkad na tore na mukhang sobrang hindi matatag. Lumipad si Ilo pataas at kinuha ang pinakatuktok na halimaw bago ito ibinagsak pabalik sa tore. Dahilan para matalo ang lahat ng halimaw sa isang iglap. Natuto siya ng bagong skill na Meteorite dahil dito at nakakuha ng 6 na raang experience points na agad nagdala sa kanya sa level 30. Nag-level up din ang iba niyang skills at natuwa siya roon. Ngunit sa kasamaang palad, nabasag ang mga shell matapos niyang talunin ang mga halimaw at wala siyang kahit isang magagamit na palayok. Nagpasya siyang gawing karne na lang ang mga halimaw, pero napaisip siya na kailangan din niyang kumain ng mas maraming gulay. Habang naglalakad siya, napansin niyang kulay ube ang langit at may kakaibang mga yabag na naririnig malapit sa kanya. Naging mausisa si Ilo at sinundan ang mga yapak na nagdala sa kanya sa isang oso na naglalakad lang at abala sa sarili. Tinanong ni Ilo si Siri tungkol sa stats nito at sinabi nitong masyado pa siyang malayo para makita ang stats, pero makikita niya ang detalye tungkol sa species. Isa itong D-rank monster na tinatawag na Clay Bear, gawa sa putik at malakas na may mataas na recovery rate. Napagtanto ni Ilo na kapareho niya ito ng rank at napaisip kung kaya niya itong talunin sa patas na laban. Ngunit mas gusto niyang labanan ng Clay Bear dahil kung gawa nga ito sa putik, maaari niya itong gamitin para gumawa ng mga palayok at iba pang gamit. Hindi pinalampas ni Ilo ang pagkakataong ito at hinabol ang halimaw na parang walang kamalay-malay sa presensya niya. Nagpasya siyang umatake ng patalikod at sumugod mula sa likuran, pero sa huling sandali ay humarap ang Clay Bear at naglabasan ng mga nakamamatay na spike mula sa dibdib nito. Halos masaksak si Ilo at mabilis na umatras, sinasabing hindi dapat tawaging oso ang halimaw na may ganoong nakamamatay na spike.
Sinubukan ng Kleber na body slam si Ilo pero nakaiwas siya at tinamaan ito ng rolling attack. Malaki ang nabawa sa health bar nito, ngunit agad itong gumamit ng heal skill at bumalik sa buo ang buhay. Napagtanto ni Ilo na hindi niya ito kayang patumbahin sa isang atake at kailangan niyang umasa sa hit and run hanggang maubusan ito ng mana para mag-heal. Patuloy niyang iniiwasan ang mga spike habang dahan-daang binabawasan ng buhay ng halimaw. Nang mapansin niyang bumabagal na ang pag-heal nito, sumugod si Ilo para sa finishing blow. Biglang lumikha ang Kleber ng sandstorm sa paligid nito at nang humupa ang bagyo ay may mga spike na rin ito sa likod. Tinawag ni Ilo na parang mandaraya ang Kleber dahil wala na siyang paraan para gamitin ang rolling attack. Mabuti na lang at halos ubos na ang mana ng halimaw matapos ang matagal na laban at paggamit ng mabibigat na skill. Kaya nagpa siya si Ilo na pagurin pa ito ng kaunti. Biglang pinunit ng Kleber ang sarili nitong braso at inihagis ito kay Ilo na nakaiwas at napansin na naging ordinaryong putik ang braso matapos humiwalay sa katawan. Patuloy na nagpaputok ng mga spike ang halimaw na nagiging putik din pagkatapos. Biglang nagkaroon ng ideya si Ilo. Sumugod siya at ginamit ang mga kuko para mapunit ang braso ng halimaw. Tulad ng inaasahan, naging putik ito at mabilis niya itong binilog bago lumipad pataas. Napaisip siya na kung gagamit lang siya ng meteorite skill ay hindi iyon sapat kaya nagpa siya siyang mag-improvise at ilagay ang buong bigat ng katawan niya sa pag-atake gamit ang meteorite. Nagawa ng atake na mapunit ang katawan ng Kleber at nakakuha si Ilo ng 300 experience points na nagdala sa kanya sa level 33. Nakakuha rin siya ng skill na Nutcracker dahil yun mismo ang ginawa niya kanina. Sobrang pagod na siya ngayon pero kahit papaano ay may nakuha siyang putik na ginamit niya para gumawa ng mga palayok at banga. Gumawa rin siya ng pugon at inilagay doon ang mga palayok para maluto sa init at habang naghihintay ay nagpa siya siyang maghahanap ng hapunan. Naghanap siya ng mga gulay at kabute at nakakita ng thunder mushroom na masustansya at masarap pero may banayad na lasong nakakapagparalisa. Wala pang resistance si Ilo sa paralysis kaya itinapon niya ito at nagpasalamat sa nag-level up niyang Siri dahil sa mas detalyadong impormasyon. Pagkatapos noon, nakatagpo siya ng isang higanteng bulaklak pero bago pa niya ito ma-appraise ay inatake siya nito. Natarante si Ilo pero nagawa niyang mapunit ang bulaklak mula sa tangkay at napatay ito. Sinabi ni Siri na isa itong carnivorous plant na kumakain ng hayop ngunit hindi nito natutunaw ang asin at iniipon yon sa ugat. Ito ang pinakamahalagang bagay na nahanap ni Ilo para mapabuti ang pagkain niya. Kaya kinuha niya ang bambilyang puno ng asin at dinala pauwi. Samantala, sinuwi ni Maria si Marie at lumabas sa harang na nagpoprotekta sa baryo upang hanapin si Da. Handa siyang harapin ang anumang panganib basta makita niya ito at maiuwi ng ligtas. Kahit nagdududa siya kung mapagkakatiwalaan ng matandang Lasenggo, naalala niya kung paano siya pinilit ni Dan na sumali sa grupo nito at naisip na kung napigilan lang niya noon ay buhay pa sana silang dalawa. Biglang may umatake na halimaw na uod at agad itong tinapatan ni Maria ng fireball para talunin. At pinaalalahanan ng sarili na manatiling kalmado anuman ang mangyari. Samantala, nakakita si Ilo ng isang napakalaking monster mushroom na kayang maglakad at umatake kapag ganap ng tumanda at masarap daw ang lasa nito. Idinagdag niya ito sa listahan ng sangkap at nakakita pa ng isa pang kakaibang kabute. Sinabi ni Siri na isa itong A-rank mushroom na napakahalaga at kayang suportahan ang ekonomiya ng isang buong bansa kung maayos na mapapalago. Nagsimulang mangarap si Ilo na yumaman matapos marinig yon. Ngunit nang sabihin ni Siri na isa itong malakas na droga na madaling makapagpa-addict, agad siyang nagbago ng isip. Sinunog niya ang mga kabute para walang malulong dito at nag-level up ang title niyang Itty-Bitty Hero. Pagkatapos noon, nakakita siya ng pepperberries sa kagubatan at sinabi ni Siri na noong unang panahon ay ito ang pinakapinapahalagahang pampalasa sa mundo at katumbas ng timbang nito sa ginto ang halaga. Agad inani ni Ilo ang lahat ng paminta. Habang si Maria naman ay mas lalong pumasok sa gubat at nagtatago sa mga halimaw. Napagtanto niyang masyado na siyang malalim sa mapanganib na lugar at kung magpapatuloy pa siya ay maaaring makaharap ng kalabang hindi niya kayang talunin, kaya nagpa siya siyang umuwi matapos silipin muli ang hangganan ng baryo. Kinagabihan, ginamit ni Ilo ang light mushroom para maliwanagan ang loob ng kuweba at sinuri ang mga palayok na inilagay niya sa pugon. Perpekto ang pagkakagawa ng mga ito kaya ginamit niya para magluto ng nilagang may mga sangkap na nakalap niya ngayong araw. Dahil sa asin at mga kabute, mas sumarap ang pagkain. Nagsimula siyang magsalita na parang isang food critic kahit halos wala naman siyang alam sa pagluluto, pinag-uusapan kung paano inilalabas ng asin ang umami na lasa ng ulam. At gumawa pa siya ng chopsticks para kumain na isa sa pinakamahirap gamitin kahit may kamay ng tao, lalo na kung dragon claws ang gamit. Dahil sa paglalagay ng asin sa ulam, tumaas ang chef title ni Ilo mula level 1 hanggang level 2.
Napansin niya na medyo mahirap inumin ang sabaw mula sa mangkok na gamit niya at may natatapon pang nilaga, kaya nagpa siya siyang i-level up din ng pottery skills at gumawa ng bagong mangkok pati iba pang gamit sa pagkain. Kinabukasan, nagsimula pa siyang mangarap na takpan ng mga ladrilyong putik ang mga hubad na pader ng kuweba. At sinabi ni Siri na nakakuha rin siya ng title na ceramic artisan. Samantala, may karwaheng dumating sa baryo malapit sa kagubatan at bumaba roon ang dalawang magagandang adventurer upang imbestigahan ang gubat. Nag-uusap sila kung posible pa bang may matagpo ang nakaligtas doon, pero may misyon mula sa guild kaya kailangan nilang tapusin ito. Sa gubat naman, sinimulan ni Ilo na ayusin ang loob ng kuweba gamit ang mga muebles na gawa sa putik. Nanguhuli siya ng mga lobo at dinadala sa kuweba para ay proseso. Isang bahagi ng kuweba ay napuno ng balahibong nakuha niya mula sa mga lobo at nagpasya siyang patuyuin ito mamaya dahil kailangan muna niyang timplahan ng karne at patuyuin para may pagkain sa malamig na panahon. Kontento siya sa progreso at iniisip na nasasanay na siya sa mundong ito. Ngunit nang lumabas siya para kunin ang pinatutuyong karne, nakita niyang kinakain ito ng mga unggoy. Nagalit si Ilo at itinaboy ang mga ito, pero napagtanto niyang kailangan niya ng permanenteng solusyon o mauubos ang reserba niyang karne. Nagkaroon siya ng ideya at nagpa siya na gumawa ng mataas na uri ng lason para pairan ang jerky at patayin ang mga unggoy. Habang abala siyang nangangalap ng mapanganib na sangkap sa buong gubat, napansin niya na kayanan niyang makilala ang mga nakal-alasong kabute at halaman sa isang tingin lang kahit walang tulong ni Siri. Pagkatapos, napadpad siya sa isang parang napuno ng bulaklak at nagpa siya na pumitas ng ilan para palamutian ang kuweba dahil dapat may kahit isang magandang bagay na tinitingnan ng bawat isa. Habang nangangarap siya ng mas maayos na kuweba, biglang may lumitaw na maliit at mukhang cute na halimaw sa harap niya. Nagulat si Ilo at tinanong si Siri tungkol dito. Nalaman niyang ang cute na mongoose ay tinatawag na Poison Princess at lahat ng kakayahan nito ay umiikot sa lason. Medyo natakot si Ilo, pero mukhang natakot din ang halimaw at tumakbo palayo. Biglang may nahulog na tipak ng putik malapit sa kanya na nakagambala kay Ilo, at sinamantala iyon ng Poison Princess para kagatin siya bago tumakas. Hindi niya naintindihan ang estratehiya nito hanggang magsimulang umepekto ang lason. Nanghina siya ng husto at hindi maigalaw ang balikat na nakagat at sinabi ni Siri na nag-level up ang poison resistance skill niya. Napagtanto ni Ilo na mas malakas ang lason ng Poison Princess kaysa sa anumang naranasan niya at nawalan siya ng malay. Habang tila nanunuya ang maliit na halimaw, nalaman ni Ilo na tinamaan siya ng espesyal na lason, ngunit nang tanungin niya si Siri kung ano ang kaibahan nito sa karaniwang lason ay pareho pa rin ang sagot na hindi pa niya maaaring makuha ang ganoong mataas na antas ng impormasyon. Sinubukan niyang tumayo at umalis sa lugar, pero sa tuwing itinataas niya ang balikat ay mas mabilis na kumakalat ang lason sa katawan. Muling nakaramdam si Ilo ng matinding panghihina at napagtantong lumalala ang kalagayan niya habang tumatagal. Napaisip siya kung may mga halamang malapit na maaaring panlunas sa lason, ngunit wala siyang maalalang nakitang ganoon. Bigla siyang nagkaroon ng ideya at nagpa siya na alamin pa ang tungkol sa halimaw na lumason sa kanya dahil maaaring mag-giving pahiwatig kung ano ang dapat gawin. Sinabi ni Siri na ang Poison Princess ay isang tusong halimaw na nilalason ang biktima at pagkatapos ay tumatakas habang hinihintay itong mamatay sa matinding paghihirap. Pagkatapos ay babalik ito para kainin ang bangkay at naisip ni Ilo na mas masahol pa ang nilalang na ito kaysa sa kanya. Ipinaliwanag ni Siri na ang pinagmumulan ng lason ng halimaw ay ang mga nakal-alasong halaman at insektong kinakain nito, ngunit ang likido sa katawan nito ay nagsisilbing panlunas kaya hindi ito namamatay sa sarili nitong lason. Matalino ang halimaw at kapag nahuhuli ay ginagamit nito ang antidote bilang kapalit ng buhay nito. Napagtanto ni Ilo na kailangan lang niyang mahuli ang Poison Princess para makuha ang panlunas, ngunit wala siyang siguradong paraan para gawin iyon. Nagpa siya siyang sumugal at tumakbo palayo dahil nakakagalaw pa siya kahit papaano. Sigurado siyang hindi papayag ang Poison Princess na makatakas ang biktima at hahabulin siya nito. Pinanatili niyang alerto ang mga pandama habang tumatakbo at di nagtagal ay nakita niya ang nakal-alasong halimaw na tumatalon mula puno hanggang puno habang sinusundan siya. Nang mapansin nito ni Ilo ay nagsimula siyang gamulong para habulin, ngunit nakakagulat na marunong ding gamulong ang halimaw. Pinanatili nitong ang distansya mula kay Ilo, na napansing papunta sila sa bangin kung saan maaari niya itong maipit. Bigla siyang may nabangga at napahinto ng biglaan. Napagtanto ni Ilo na pinaputokan siya ng Poison Princess ng bala ng putik kahit habang gumugulong siya at bahagya siyang humanga. Agad siyang nagpatuloy sa paghabol at umusad kahit tinatamaan ng mga tipak ng putik. Dahil dito ay nag-level up ang rolling skill niya at nagawa niyang maabyutan ng halimaw at mapalipad ito sa hangin, iniisip na kailangan na lang niya itong hulihin.
Sa kasamaang palad, hindi niya nasuri ang paligid at ang atake niya ay nagtapon sa Poison Princess diretso pababa ng bangin. Natarante si Ilo nang maisip na maaaring mawala ang panlunas kaya sumisid siya kasunod nito. Ngunit sa sandaling iyon ay lalo pang lumala ang epekto ng lason. Sa kabila ng matinding hapdi sa buong katawan, nahawakan ni Ilo ang natatakot na halimaw at ginamit ang fire breath para makabalik sa ibabaw. Ngunit paglapag pa lang niya sa lupa ay umabot na sa huling yugto ang lason at pakiramdam niya ay mamamatay na siya anumang sandali. Kahit nasa bingit ng kamatayan, natuwa si Ilo na nailigtas niya ang halimaw bago siya mawala ng malay at naiwan ang Poison Princess na gawin ang nararapat. Samantala, patuloy pa ring hinahanap ni Maria si Da sa gubat ngunit wala siyang makitang anumang bakas. Nang umuwi siyang walang nahanap kinagabihan ay nadatnan niya si Marie na nagtatanong kung nasaan siya dahil buong araw siyang hindi makita. Sinabi ni Maria na masama lang ang pakiramdam niya kaya naglakad-lakad siya at ngayon ay ayos na siya. Tinanong siya ni Marie kung pumasok ba siya sa gubat para hanapin si Da at muli niyang itinanggi na hindi siya pumasok. Pinaniwalaan ni Mary ang sinabi niya at pinayuhan siyang huwag masyadong mag-alala dahil may balita siyang paparating na ang mga adventurer na ipinadala ng guild. Sa gubat naman, biglang nagkamalay si Ilo at nagtataka kung ano ang nangyayari. Ilang segundo ang lumipas bago niya naalala na nalason siya at naghihintay na mamatay, ngunit nakita niya ang Poison Princess sa harap niya. Nagalit si Ilo sa pag-aakalang walang hiya itong naghihintay lang na mamatay siya. Pero nang subukan niyang suntukin ito, napansin niyang hindi na mabigat at masakit ang katawan niya. Napaisip siya kung iniligtas ba siya ng nakal-alasong butiki sa pamamagitan ng pagbibigay ng antidote. At buong pagmamalaking kinumpirma iyon ng halimaw. Wala nang dahilan si Ilo para pagdudahan ito kaya masaya niyang binuhat ang maliit na nilalang at sinabing nakabuo sila ng matibay na ugnayan matapos maglaban at magligtas ng buhay ng isa't isa. Mapaglarong yamakap ang butiki sa kanya at nagpa siya si Ilo na gawin itong kaibigan. Dinala niya ito sa kuweba at nagluto ng pagkain para sa kanilang dalawa at nasiyahan ng Poison Princess sa lutong may timplong karne. Iniisip ni Ilo kung ano ang itatawag dito dahil wala pa itong pangalan. Ngunit napagdesisyonan niyang hindi naman kailangan ng pangalan ng mga halimaw na tulad nila at ayos na sila sa ganito. Sumiksik ang butiki sa kanya at napagtanto ni Ilo na naging malapit na ito sa kanya. Sinabi niyang maaari itong manatili hanggat gusto nito dahil ito ang una niyang kaibigan at labis itong natuwa. Pagkaraan, napansin ni Ilo ang isang palayok na may mabahong amoy at ipinaliwanag ni Ilo na espesyal na lason yon na niluluto niya. Pagkarinig nito, tumalon ang butiki sa ibabaw ng palayok at nagsimulang lunukin ang lason. Nag-alala si Ilo, pero naalala niyang napapalakas ng halimaw ang sarili nitong lason sa pamamagitan ng pagkain ng mga nakal-alasong bagay. Naisip niyang tikman kung ano ang lasa at bahagya siyang sumubok dahilan para magpumiglas siya na parang isdang iniahon sa tubig at nag-level up ang poison resistance skill niya. Nagtaka siya kung paano nakakain ng butiki iyon na parang napakasarap pero tiningnan lang siya nito ng naguguluhan. Kinabukasan, isinama ni Ilo ang butiki sa pangangaso ng mga kulay abong lobo. Tinukso niya ang mga ito at nang sumugod ang mga lobo ay pinatulog sila ng butiki gamit ang mga tipak ng putik. Tinapos ni Ilo ang laban at pinatay ang mga lobo, saka sila nag-appear para sa perpektong teamwork. Kalaunan, tinulungan siya ng butiki na kumuha ng mga nyog na sabay nilang kinain. At pinanood nila ang paglubog ng araw bago bumalik sa kuweba. Habang natutulog, napansin ni Ilo na masyadong malapit sa mukha niya ang butiki at naalala niyang kahit cute at palakaibigan ito ngayon, ito pa rin ang pinakamapanganib na kalaban na nakaharap niya. Pinakiusapan niya itong huwag siyang kagatin habang inaantok at naramdam niya na matagal silang magsasama. Kinabukasan, dinala ni Ilo ang butiki sa lugar kung saan tumutubo ang pepperberries at pinatikim ito. Sa reaksyon nito ay naunawaan niyang hindi nito gaanong gusto ang anghang. Pero bigla itong tumalon mula sa ulo niya at sinimulang pangunahan siya patungo sa isang bagay na mas gusto nito. Masiglang sumunod si Ilo at nakalimutang mahilig ang bago niyang kasama sa mga nakal-alasong bagay. Dinala siya ni Lay sa isang higanteng kabuteng may amoy na parang nabubulok na bangkay at nanatili si Ilo ng may distansya mula rito. Tinanong niya si Siri tungkol sa kabute at nalaman niyang isa itong bee mushroom na lubhang nakalalason. Naiintindihan ni Ilo kung bakit gusto itong kainin ni Lace pero ayaw niyang dalhin ito ang mabahong amoy pabalik sa kuweba kaya sinunog niya ang buong kabute. Nalungkot si Lace nang makita ang paborito niyang pagkain na parang isang napakahalagang putahe na nasunog. At sinimulan niyang hampasin si Ilo dahil nasira ang hapunan niya. Nangako si Ilo na babawi siya sa pamamagitan ng paghahanap ng ibang nakal-alasong halaman mamaya, ngunit bigla nitong itinuro ang isang tipak ng putik sa kanya. Tinanong ni Ilo kung galit pa rin ba ito, pero pinaputok ni Lace ang putik papunta sa mga palumpong sa likod niya at biglang lumabas ang isang nakakatakot na halimaw na may dalawang ulo.
Kinabahan at nakaramdam ng matinding kaba si Ilo sa harap ng asong may dalawang mukha na may mga tribal na marka sa buong katawan. At napansin niyang mataas ang stats nito at may mga skill na mukhang napakahirap kalabanin. Gusto niyang tumakas pero nang makita niyang may kakayahan ng halimaw na markahan ang target at habulin ito, nagpasya siyang manatili at lumaban. Ganito rin ang iniisip ni Lace kaya gamulong siya palayo habang inaagaw ni Ilo ang atensyon ng halimaw. Plano niyang umatake mula sa harap para ilihis ang pansin habang si Lace ang magbibigay ng huling dagok gamit ang lason. Sumugod siya para suntukin ang isang ulo ng aso. Pero sumalo ang kabilang ulo at itinulak siya pabalik. Ginamit ng umiiyak na ulo ang gravity magic kay Ilo dahilan para gumapang siya sa lupa dahil sa biglang bigat ng katawan. Napagtanto niyang hindi siya makagalaw sa sitwasyong iyon at natakot sa maaaring mangyari habang papalapit ang halimaw. Buti na lang at inabala ito ni Lei sa pamamagitan ng pagpapaputok ng mga tipak ng putik. Sinamantala ni Ilo ang pagkakataon para gamitin ang fire breath pero agad nitong pinagaling ang pinsala gamit ang healing spell. Naiinis man si Ilo na pagtanto niyang ang umiiyak na ulo ang gumagamit ng mahika habang ang galit na ulo naman ang gumagawa ng pisikal na pag-atake. Biglang naghanda ang halimaw ng panibagong gravity magic at sumugod si Ilo para pigilan ito. Hinayaan niyang kagatin siya ng galit na ulo. At iyon ang hudyat para sumugod si Lace at lagyan ng lason ng umiiyak na ulo. Umatras silang dalawa at pinanood ang unti-unting pagbaba ng buhay ng halimaw kahit gumagamit ito ng recovery magic at kumpiyansa si Ilo na nanalo na sila. Ngunit biglang kinagat ng galit na ulo ang umiiyak na ulo at pinutol ito para pigilan ang pagkalat ng lason at nanumpa si Ilo na hinding-hindi siya magiging halimaw na may dalawang ulo. Inisip niyang kahit papaano ay wala na silang haharapin na ataking mahika. Pero nang tingnan niya ang stats ng kalaban ay nalaman niyang may huling alas pa ito. Nagising ng skill na sacrifice na nagpapahintulot sa naputol na ulo na tumalon at umatake kay Lace. Kahit papaano ay nakaiwas siya at sinigawan ni Ilo na tumakbo ng mabilis. Gamulong palayo si Lace habang hinahabol ng nagwawalang ulo, ngunit hindi siya matulungan ni Ilo dahil nakaharang pa rin ang pangunahing katawan ng halimaw. Hindi siya nag-aksaya ng oras at sumugod, binigwasan ang ulo ng halimaw para maalog ang utak nito at hinawakan ng leeg bago inihagis pataas. Tumalon si Ilo, sinunggaban ng ulo at ginamitan ng nutcracker, tuluyang tinapos ang buhay nito. Agad siyang nag-alala kay Lace at umasa na ayos lang ito dahil ayaw niyang mawala ang nag-iisa niyang kaibigan sa mundong ito. Agad niya itong hinanap at di nagtagal ay nakakita siya ng dugo na lalo siyang nag-alala. Tinawag niya si Lace at tinanong kung nasaan ito at sumagot ito sa kanyang pag-ungol habang gumagapang palabas ng mga palumpong na malubhang sugatan at nanghihina. Lumubog ang puso ni Ilo nang makita siya sa ganoong kalagayan. At sa sandaling iyon, sumugod ang naputol na ulo ng halimaw upang tapusin siya. Ngayon ay naroon si Ilo upang protektahan siya at sinipa niya palayo ang ulo bago galit na pinaghahampas hanggang maging durog. Matapos makaganti para kay Lace, bumalik siya sa tabi nito at marahang niyakap. Nagpasalamat siyang buhay pa ito sa kabila ng mga sugat at napaluha, iniisip na mawawala ang lahat sa kanya kung nawala rin siya. Dahan-dahang dinidilaan ni Lace ang luha niya para pag-aanin ang loob niya nang biglang magsalita si Siri at sabihin kay Ilo na nakatanggap siya ng experience points matapos talunin ang halimaw at nag-level up na siya. Naiinis si Ilo sa malamig at walang kaluluwang boses nito at pinapatahimik si Siri, sinasabing wala nang mas mahalaga sa kanya ngayon kundi si Lace. Kahit hindi na niya makuha ang human transformation skill, ayos lang basta kasama niya si Lace. At doon sinabi ni Siri kay Ilo na nakuha na niya ang human transformation skill at tuluyang nagblanka ang isip niya nang marinig yon. Samantala sa nayon, tinutulungan ni Mercy Marie sa mga gawaing bahay dahil darating na ngayong araw ang mga adventurer mula sa guild. Curious si Mer sa kanila dahil bihira silang magkaroon ng bisita mula sa labas. Napansin niya ang isang napakalumang libro sa mesa at sinabi ni Marie na isa itong monster encyclopedia na baka magustuhan niya. Agad itong binuksan ni Mer at nagbasa tungkol sa F-rank monster na tinatawag na Darkworm. Ipinaliwanag ni Marie na ang ranking ng mga halimaw ay nakasulat sa sinaunang sulat na wala nang nakakabasa. Mahihina lang ang F-rank monsters at kahit mga baguhang adventurer ay kayang talunin ng mga ito basta may lakas ng loob, pero pagdating sa D-rank monsters ay kailangan ng mga bihasang adventurer. Ang dalawang ulong halimaw na katatapos lang talunin ni Ilo ay isang D-rank monster. Samantalang ang mga halimaw na B-rank pataas ay napakalalakas at mga bayani at santo lamang ang kayang tumapat sa kanila. Ang Rock Dragon na balak hulihin ng kanilang grupo ay sinasabing C-rank, ngunit naniniwala si Marie na mas lumakas pa ito matapos mag-evolve. Kinabahan si Mer nang marinig iyon at sakto namang dumating ang dalawang adventurer upang simulan ang kanilang investigasyon.
Ilang minuto bago iyon, papunta sa bahay ni Marie ang mabalahibong si Yuno at ang blonde na kabalyerong si Melcho. Tinanong ni Yuno kung bakit pinili ni Melcha na tumanggap ng C-rank mission na silang dalawa lang dahil maaaring maging mahirap iyon at dapat daw hinintay na lang nila ang iba nilang kasama. Ngunit naniniwala si Melcha na mas madali kung silang dalawa lamang dahil kung maging alanganin ang sitwasyon ay maaari siyang tumakbo. Hindi naman kumpiyansa si Yuno sa bilis niya at sinabi niyang racist si Melcha kung iniisip nitong mabilis siya dahil parte siyang aso. Maya-maya na pagtanto niyang biro lang iyon at parang gagawin siyang pain, ngunit sinabi ni Melcha na nagbibiro lamang siya. Paghahanap lamang sa gubat ang misyon nila at hindi pakikipaglaban, kaya mas madali ito kaysa sa nakasaad na difficulty. Pagbalik sa kasalukuyan, nasa loob na sila ng bahay ni Marie at nagulat silang makakita ng elf sa isang nayon ng mga tao. Ipinaliwanag ni Marie na kalahati siyang elf at kalahati ring tao at matagal na siyang nakatira roon. Nagdala si Mer ng tsaa para sa mga bisita at pinakiusapan siya ni Marie na iwan muna sila dahil ayaw niyang marinig dito ang detalye ng misyon. Pagkatapos ay tinanong ni Melcha kung sino ang taong hinahanap nila at ikinwento ni Marie ang buong pangyayari kung paano nawala si Da habang nasa misyon at kalaunan ay nakita umano ng lasing sa nayon. Hiniling niya sa kanila na alamin ang katotohanan sa likod ng mga chismis at pigilan si Mer na pumunta mag-isa sa gubat muli. Di nagtagal ay nagtungo sina Melcha at Yuno sa kagubatan na iniisip na kailangan nilang makahanap ng patunay na patay na si Da upang matapos ang problema ni Mer at ang pag-asa nito. Sinabi ni Melcha na kung sakaling hindi sila makahanap ng bangkay, maaari nilang halughugin ng mabuti ang gubat at ang kawalan ng anumang makita ay sapat ng patunay na hindi nabuhay si Da. Samantala sa gubat, sa loob ng kuweba ni Ilo, tinatakpan niya si Lace ng mga halamang gamot para mas mabilis gumaling ang kanyang mga sugat. Tulog ito dahil sa mga pinsala at pagod, kaya nagpa siya si Ilo na iwan muna siya habang lalabas siya para tingnan ang kanyang stats. Ngunit palusot lang iyon dahil gusto niyang subukan ng human transformation skill at pumunta sa nayon ng mga tao para makita siyang muli. Kahit paano ay napakalma niya ang sarili. Pagdating sa ilog ay naisip niya kung gaano ka-ironic na nakuha niya ang human transformation skill gayong inakala niyang hindi niya ito kailangan. Ngayon ay iniisip niya kung makakapamuhay ba siya kasama ng mga tao nang hindi sila naghihinala. Ayaw rin niyang mahiwalay kay Lace at iniisip kung may paraan bang makuha ang parehong mundo. Napagtanto ni Ilo na wala siyang mararating kung iisipin niya ito ng sobra, kaya inactivate niya ang human transformation skill. Nararamdam niyang hinihila at itinutulak ang kanyang katawan sa iba't ibang direksyon hanggang magmukha itong tao. Ngunit sa kanyang pagkadismaya ay mukha pa rin siyang nakakatakot na halimaw. Nagwala siya at tinanong si Siri kung ito ba ang tinatawag nitong human transformation at gaya ng dati ay sinagot siyang nakatago ang katotohanan sa likod ng paywall. Nawala ng pasensya si Ilo at sinilip ang kanyang stats na lalo lamang nagpalala ng kanyang inis. Sa tinatawag niyang human transformation ay kalahati ang nabawas sa kanyang stats at mabilis na nauubos ang mana para mapanatili ang walang kwentang anyo. Sumuko siya sa pagbabago at bumalik sa kanyang normal na anyo, bumagsak sa lupa dahil sa panghihina ng loob. Samantala, pinatay ni Yuno at Melcha ang isang higanteng halimaw na gagamba habang papunta sa mas masukal na bahagi ng gubat. Nagpatuloy sila sa paghahanap hanggang dapit hapon at napagtanto nilang kailangan na nilang bumalik dahil palakas ng palakas ang mga halimaw habang papasok sila ng papasok sa gubat. Bigla silang napunta sa isang maluwang na lugar kung saan makikita ang kuweba ni Ilo sa kabilang dulo at agad nilang naramdaman na may kakaiba sa lugar. Pagdating sa bungad ng kuweba ay nakita nila ang dalawang estatwang nagbabantay rito. Ang isa ay malinaw na anyong dragon at ang isa naman ay parang guhit ng isang bata ng kanyang kalbong ama. Nagtaka si Yuno kung may kulto bang sumasamba sa dragon sa lugar na ito, ngunit wala namang alam si Melcha tungkol doon. Nararamdam niya ang malakas na mahika mula sa mga estatwa at ginamit naman ni Yuno ang matalas niyang pang-amoy upang maamoy ang mga piraso ng karne na nakasabit sa mga puno. Sigurado silang may nakatira sa malapit kaya nagpa siya silang silipin ng kuweba habang lubos na nag-iingat sa anumang panganib. Pagpasok nila ay bumungad ang hindi inaasahang tanawin. May liwanag sa loob dahil sa mga kumikislap na kabute at may mga sisidlang puno ng mababangong berry. Sinabi ni Yuno na amoy paminta ang mga berry na isa pa rin sa pinakamahalagang bagay sa mundo at natuwa siyang sinabi kay Melcha na kumuha sila ng kaunti. Pinagsabihan siya ni Melcha na tigilan ang ideyang iyon dahil naniniwala siyang taguan ito ng mga bandido at mapapahamak sila kung makikialam. Bigla silang nakarinig ng matinis na pagsitsit at paglingon nila ay nakita si Lace na handang umatake. Sinabi ni Melcha kay Yuno na lumayo sa nakamamatay na halimaw na kayang pumatay sa kanila ng maraming beses sa isang kagat. At ikinatuwa niyang umatras si Lace nang hindi nakikipaglaban. Nagpa siya siyang umalis agad sa kuweba bago pa sila makasalubong ng mas kakaiba pang bagay.
Hindi nila alam na naghihintay si Ilo sa labas kasama si Lace, nakita niya silang pumasok kanina at ngayoy paikot-ikot siyang naglalakad sa harap ng bungad habang iniisip kung ano ang mangyayari. Iniisip niya kung may impress ang dalawang bisita sa kanyang lungga at naisip niyang magpakita upang magpakilala. Ngunit bigla niyang naalala na isa siyang nakakatakot na halimaw. Kaya umatras ang loob niya. Nagpasya siyang gamitin muli ang human transformation skill, umaasang iisipin ng mga babae na isa siyang demi-human. Ngunit malayo iyon sa katotohanan at nakita siya ng dalawa bilang isang nakakatakot na plague dragon na susugod sa kanila. Nanigas si Yuno sa takot ngunit sinabihan siya ni Melcha na hawakan ng kanyang sandata kung gusto niyang mabuhay. Inatake nila si Ilo ng buong lakas at naipabagsak siya dahil mahina pa siya sa ngayon. Mabuti na lamang at naisip ng dalawa na hindi magandang ideya ang makipaglaban sa isang plague dragon. Kaya agad silang tumakbo upang iligtas ang sarili. Sinubukan ni Ilo na pigilan sila at ipaliwanag na wala siyang balak manakit ngunit walang sino mang magtatagal sa harap ng isang napakadelikadong halimaw. Nagpahinga sina Yuno at Melcha nang makalayo sila sa kuweba at napagtanto nilang mas magiging mahirap ang misyon kaysa sa inaasahan, kaya kailangan nila ng karagdagang kasama. Tinanong ni Yuno kung tatawagin ba nila ang iba nilang kasamahan at sumang-ayon si Melcha. Kinabukasan, pag-aising ni Ilo ay masama ang pakiramdam niya matapos ang nangyari kahapon. Iniisip niya kung paano pasasayahin ang sarili habang ngumunguya ng jerky nang bigla siyang makaisip ng plano. Nilapitan niya si Lace at humingi ng pabor. Sinabing kailangan niyang turuan ng leksyon ang mga unggoy na nagnanakaw ng kanyang jerky, kaya gusto niya ng malakas na laso na walang kulay, amoy, o lasa. Madali lamang iyon para kay Lace na agad nagpuno ng isang lalagyan ng laso na mukhang tubig. Napangisi si Ilo habang isinawsaw ang bagong batch ng jerky sa lason at isinabit ito upang matuyo. Sabik niyang hinintay ang pagdating ng mga unggoy, ngunit natagalan sila kaya nakatulog muna sina Ilo at Lace habang naghihintay. Maya-maya ay narinig nila ang nakakainis na hiyaw ng mga unggoy at nagising si Ilo upang makita na may isang unggoy na kumain ng may lasong jerky at bumubula ang bibig habang sinusubukan itong gisingin ng mga kasama nito. Natuwa si Ilo ngunit alam niyang hindi pa ito sapat. Inatake nila ni Lace ang mga unggoy na nagalit at pinalibutan si Ilo upang sabay-sabay umatake. May sarili ring kombinasyon ng pag-atake si Ilo at binigyan niya ng senadorias si Lace na nagpaputok ng mga tipak ng luwad patungo sa mga unggoy na nagulat na nagbigay kay Ilo ng pagkakataong hampasin ang mga ito gamit ang buntot. Ngunit hindi pa tapos ang mga unggoy at naglabas sila ng matinis na sipol na nagpahilo kina Ilo at Lace. Nagtaka siya kung anong uri ng kakayahan ang ginagamit nila at agad ding lumitaw ang sagot ng may isang napakalaki at malakas na unggoy na tumatakbo papunta sa kanilang kinaroroonan. Napagtanto ni Ilo na alam ng mga unggoy na hindi sila mananalo kaya tinawag nila ang kanilang pinuno na mukhang mabagsik at mapanganib. Sinuri niya ang stats ng halimaw at nalaman niyang magkapantay lamang sila, ngunit ang pinunong unggoy ay may kakayahang palakasin ang mga nasasakupan nito. Habang ginagamit ng pinunong unggoy ang kanyang mga kakayahan upang palakasin ang mga unggoy, sinubukan ni Ilo na tapusin agad ang laban sa pamamagitan ng pag-atake gamit ang apoy. Ngunit huli na siya at pinagsama-sama ng mga unggoy ang kanilang mga kakayahan upang makabuo ng malaking pader na hamarang sa kanyang atake. Pinalibutan nila si Ilo at inatake mula sa lahat ng panig at nahirapan siyang sabayan ang nadagdag ang bilis at lakas ng mga ito. Sinubukan ni Lace na suportahan siya sa pamamagitan ng pag-atake sa mga unggoy, ngunit sinunggaban siya ng pinunong unggoy at ibinato patungo sa isang puno. Kahit paano ay nasalo siya ni Ilo, ngunit nakita niyang nawalan na ito ng malay. Napagtanto niyang habang tumatagal ang laban ay lalo lamang siyang mapapahamak. Nagpasya siyang bumalik sa pinakaunahing hakbang at tinanong si Siri tungkol sa pinunong unggoy. Sinabi ni Siri na ang higanteng orangutan ay isang D+ rank na halimaw na nag-evolve matapos talunin ang dating alpha ng grupo. Sineseryoso ng mga orangutan ang pag-evolve sa gitna ng laban at marami silang support skills upang tulungan ang kanilang kawan. Hindi niya nakitang malaking tulong ang impormasyong ito, ngunit muli niyang sinuri ang mga kakayahan ng pinunong orangutan at napansin na mayroon itong telepathy skill. Nagpasya siyang subukang makipag-usap bago makipaglaban, kaya ginawa niyang bihag ang walang malay na unggoy. Sinubukan siyang labanan ng iba, ngunit pinigilan sila ng kanilang pinuno at ginamit nito ang telepathy upang direktang makipag-usap sa isip ni Ilo. Naging interesado ito kay Ilo nang mapagtanto nitong nakikita niya ang stats at tinanong kung ano ang kanyang gusto. Sinabi ni Ilo na nalasan ang unggoy at kung walang gagawin ay tiyak itong mamamatay, ngunit maaaring ibigay ni Lace ang panlunas at gagamitin niya iyon bilang kapalit upang umatras ang pinunong unggoy. Sumagot ang pinuno na masyadong malaking banta si Ilo upang balewalain at papatayin nila siya bago pa siya lalo pang lumakas. Sinabi ni Ilo na sa isang lubusang laban ay mamamatay ang lahat.
Ngunit handa ang pinunong unggoy dahil ang pilosopiya ng kanilang kawan ay hayaang mamatay ang mahihina sa laban upang mabuhay at umunlad ang malalakas. Napagtanto ni Ilo na hindi niya ito matatawaran, ngunit nakaisip siya ng panibagong paraan at hinamon ang pinuno sa isang duel bilang leader ng kanyang kawan. Sinabi ng pinunong unggoy na ang duel ay karaniwang nagaganap lamang sa pagitan ng mga leader ng magkaibang kawan ng unggoy o kapag may humahamon sa alpha, ngunit kahit hindi pa sila nakikipagduel sa ibang uri ng halimaw ay maaari ring sundin ang parehong patakaran. Tinanggap nito ang hamon at sinabi na sagrado ang duel, kaya walang makikialam hanggat walang nananalo. Dahil dito ay inutusan ni Ilo si Lace na bigyan ng panlunas ang Nalason na unggoy at matapos niyang gawin iyon ay sinunggaban siya ng mga unggoy kasama ang walang malay na kasama. Nagtaka si Ilo kung ano ang ginagawa nila at ipinaliwanag ng pinunong unggoy na sinisiguro lamang nilang susunod si Lace sa batas ng duel at pakakawalan siya kapag natapos ang laban. Lumapit ang dalawang mandirigma at sa pagsisimula ng duel ay agad na pinangunahan ng pinunong unggoy ang laban sa pamamagitan ng malalakas na suntok. Gumugulong si Ilo upang makaiwas at sinabihan siya ng pinuno na harapin ang laban na siya mismo ang nagsimula. Napagtanto ni Ilo na hindi siya maaaring tumakbo habang buhay, kaya nagsimula siyang gumanti at gamulong pasulong upang itulak paatras ang kalaban, pagkatapos ay tumalon at hinampas ito ng buong lakas gamit ang kanyang buntot na nagdulot ng pagbitak ng lupa sa ilalim ng mga paa nito. Sunod-sunod na tinamaan ni Ilo ang ulo ng pinunong unggoy hanggang sa malito ito. Sinamantala niya ang pagkakataon upang tapusin ang laban ngunit gumawa ang pinuno ng pader na bato upang harangan siya. Umakyat ito sa ibabaw ng pader at ginamit ang isang kakayahan upang ilaan ang lahat ng mana nito sa liksi. Biglang bumilis ng husto ang pinunong unggoy at binugbog si Ilo na hindi na halos mahulaan ang mga galaw nito. Matapos siyang maibagsak sa lupa ay nagpa siya si Ilo na lumaban ng harapan gamit ang kamao. Tinukso niya ang pinuno at hinamon na harapin siya kung hindi ito natatakot at gumana ang pang-aasar sa mapagmataas na unggoy. Sabay silang sumugod at nagsimulang magsuntukan na parang isang matinding laban na ang bawat suntok ay nagpapayanig sa buong gubat habang pinapanood ni Lace kasama ang mga unggoy. Pagkaraan ng ilang minuto ay kapwa naubos ang lakas at sugatan ng dalawang mandirigma at napagtanto ni Ilo na kaunti na lamang ang natitira niyang lakas. Ibinuhos niya ang lahat sa huling suntok at siya ang unang tumama sa pinunong unggoy. Naramdaman niyang nanalo na siya nang sabihin ni Siri na nag-level up ang kanyang Dragon Punch skill. Ngunit bago pa siya makapagdiwang ay nakaganti ang pinunong unggoy ng isang huling atake at naipabagsak siya. Parehong bumagsak ang dalawang pinuno. Nang imulat ni Ilo ang kanyang mga mata ay nakita niya si Lace na nakapatong sa kanya habang sinasabi ni Siri na natalo niya ang pinunong orangutan at nakuha niya ang titulo na clan boss. Dito nagtatapos ang kwento.